Hello mga tol at parang ano lang 'to, parang simpleng podcast 'no. At pag-uusapan lang natin yung isang player sa Squid Game Season 2 na si Player 333. Si Myunggi. Myunggi, ikaw ya. Si Myunggi. Okay, si Myunggi, si Player 333. Lee Myung-gi confronts the guards. Ayun na, di ko na babasahin 'to para hindi may-spoil yung iba, pero pwede niyong basahin. Ito lang yung pag-uusapan natin. Di naman siguro kayo may-spoil no, kung hindi niyo pa napapanood. Okay, si Myung-gi ay isang YouTuber ng pangalan niya is MG Coin. Excuse. Kakakain ko lang kasi, kakaalmusal, 12 na. Si MG Coin ay may isang channel at may mga subscribers siya na nagkataon na kasama niya sa laro. Si Thanos at saka yung Namgyu. No, kaya binubuli siya at gusto nilang mabalik yung ininvest nila, no. Ang mali kasi kay parang coin niya talaga 'yun no. Hinis coin sabi dito. Di ko kasi masyadong maalala na coin niya ba 'yon no. Ano basta 'yun may coin na pina-invest niya yung mga tao. Pina-invest, Iba yung ni-review niya, iba yung sinabi niya, no. Yung kasing pagre-review ay puwedeng maka-influence ka, kaya nga influencer, puwede kang maka-influence dahil sa mga sinasabi mo, 'no. Kaya hindi pa rin safe na ni-review ko lang naman, gano'n 'no. Dapat pa rin ay talagang aside dun sa pagre-review mo, kailangan sabihin mo rin yung mga bad sides, 'no. Yung bad sides na puwede itong mawala anytime, puwede itong bumagsak, mga gano'n. Warningan mo, tapos, sabihin mo rin na ikaw nag-i-invest ka dahil sobra-sobra mo lang 'yon at, pinapaikot mo talaga 'yon. Ready ka talaga na matalo 'yon 'no. At ayun, nag-e-exist 'yun mga tol, kasi yung iba sinasabi na wala naman tao na gustong mawalan. Yes, totoong walang taong gustong mawalan, pero may mga tao na na naka-ready dun sa halimbawa ako meron akong kunwari pinapaikot na 15K 'no, 15K sa mundo ng crypto, ready ako na mawala 'yun. May time kasi na pagka ako, kagaya na lang sa forex, tumaya ako 'no, ako ah nag-buy ako ng posisyon, tapos ine-expect ko na may mga gano'n na ine-expect ko na pagka bumagsak siya ng around ganito, nag-e-expect na ako na mawala 'yun, ready na ako. May mga gano'n. So, 'wag natin basta-basta gayahin yung mga yung mga YouTuber 'no, at 'wag natin basta-basta sundan yung mga sinasabi nila. Mag-ano pa rin tayo 'no, although si YouTuber ang isang trabaho niya is mag-research tapos ikuwento sa inyo yung na-research nila at, kung ano ba yung opinyon nila sa kanilang na-research, na kanilang natuklasan at, 'yun. Dapat gano'n yung ikukuwento niya, sasabihin niya yung natuklasan niya, yung ano yung puwedeng mangyari, ano yung puwedeng yung mga gano'n. Hindi lang yung purely shill. May isang YouTuber kasi na yung channel niya is about shilling talaga. Tipong alam mo na obvious 'no, obvious kahit siya mismo alam niya na magiging scam 'yun, mawawala 'yun, pino-promote niya pa rin. Minsan sinasabi, pino-promote pa rin nila, marami kasi 'yan, Sinasabi nila na bago mawala, 'di ba? "Uy, pasok na kayo dito bago mawala." Siyempre, somehow may ideya ka na mawawala 'yun. Na pagka pumasok ka, medyo partly may kasalanan ka do'n 'no. Kasi, pinasok mo ikaw pa rin, totoo yung sinabi ni dito si Myunggi na, ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung pumindot, ikaw pa rin yung nagdesisyon sa pera mo. Pera mo 'yan, ikaw ang magdesisyon 'no. Tandaan ninyo 'yan, kayo yung may pera, kayo yung magdedesisyon at, kayo yung mawawalan, ano naman ngayon kung nawalan yung YouTuber 'no, madami kasing gano'n, yung, biktima lang din naman ako, biktima lang din naman ako tapos ilang buwan na hindi na magyu-YouTube, tapos biglang babalik na parang walang nangyari. 'No, may mga gano'n kasi na, YouTuber. Pero ako lesson learned din sa pagpo-promote ko ng Philwin, yung sugal. Nag-promote ako ng ng gano'n na casino tapos na-delete yung channel ko at, sinasabi na daw dangerous act daw yung ginagawa ko. Pero hindi yun yung unang yung unang offense ko is, yung sa yun nga
yung sa mga casino, no, gambling. Yun, doon na-delete yung channel ko. Tapos, sinunod-sunod na lang yung mga ano ko, yung mga offense ko. Kasi na ano na na-resolve na yung sa ano, yung sa gambling. Bago pa ako na ano, na-delete ko na yung Philwin. Tapos, okay na yon, approve na yon. Ngayon, hinanapan ako ng ibang ano, hinanapan ako ng ibang mga charges ni YouTube, no? Like yung dangerous daw, threatening. Alam niyo ba, pag naglalaro ka, yung sinasabi mong papatayin, yun, sinabi ko na naman, no? Mga ganon, yung tatapusin ko yan, yung mga salitang ano, bawal. So doon ako tinira nung ano nung legal team ng ano ng YouTube. So nawala yung channel ko na ano pa naman yon, ang daming mga offers doon na kahit 150k, ipopromote ko lang daw yung kanilang token, yung kanilang coin. Pero madami rin akong tinurn down doon no. Aside sa under kasi ako nun sa ano ko MCN ko, na hindi ako basta-basta makakapag-promote ng mga ganon. Kailangan may mga legal something pa, kontrata. Kaya ayun, nawala yung channel ko na yan at gumawa ako ng channel. Pero eto nga, somehow bumalik yung mga ilang nanonood. At madami talagang mga YouTuber na diretsong magpa-invest sa isang bagay. At mali 'yon na ano, utusan mo. Kailangan ano lang, ano mo, i-review mo talaga. Hindi yung, "Huy, may nakita akong ano dito, may nakita akong coin dito, dapat mag-invest kayo." Huwag gano'n, no? Kasi may mga tao na kung ano yung ginagawa ng pina-follow nila ay yun din yung gagawin nila. Yun din yung susundan nila na, "Uy, nakita ko si ano." Kaya hindi lang yung mga YouTuber na ano tungkol sa crypto at saka sa coins ang dapat managot sa kanilang kino-content, mga tol. Yung mga nagmumukbang, yan, yung mga nagmumukbang, si Boy Tapang, yan, dapat managot sa mga content niya yan. What if may isang ano, may isang bata, "Uy, nakita ko si Boy Tapang kumakain ng ngipis." Pwede palang kainin ng ngipis, 'di ba? May gano'n. Tapos yung nakita kong ano, napakadelikado nung taong yun. Yung uminom ng 10 sting yata o cobra. Grabe, obviously hindi naman talaga totoong 10 yun, no? Kasi mamamatay siya do'n, mga tol. O 10 ba, o marami, basta marami na hindi dapat tinitake ng ating katawan. Grabe ginawa niya yon. Paano kung may mga matatanda? May mga ano kasi, may mga taga-bundok na rin or mga hindi aware, no, sa health issues na nanonood ng YouTube. At yung ano, yung mga pinapanood nilang gano'n ay minsan, yun yung basehan nila sa kanilang kalusugan. "Uy, nakita ko si ganitong YouTuber uminom ng 10 cobra. Hindi naman siya namatay, sa akin 3 lang." Magkaiba kayo ng status. Kahit totoo pa yung ginawa nung ano at hindi namatay, posibleng kaya ng katawan niya. Pero ikaw na nanonood, hindi mo kaya. Hindi kaya ng katawan mo kasi matanda ka na, kunwari, gano'n, no? Gano'n din sa mga nagki-crypto channel, no? Kunwari, may isang YouTuber na multimillionaire na napakadaling ibuhos sa isang project yung mga ano niya, yung mga pera niya. Kasi mayaman sobra-sobra niya lang. Ikaw, kakabonus mo lang ng 15,000 kunwari, 15,000. "Uy, nakita ko si ganito, si YouTuber na ganito, nag-invest." Siya nga, ang daming alam, pero nag-i-invest. Ako pa kayang nag-i-start lang. Ang ginawa mo ngayon, ginaya mo siya. Tinodo mo yung 15,000 mo na bonus mo. Bumagsak yung coin. Siya, chill-chill lang. Oo, okay lang. Sobra ko lang naman yun Tsaka binayaran naman ako ng binayaran naman ako ng dev dyan Bayad naman yan Siya, okay. Ikaw, inubos mo yung 15,000 mo na bonus mo na sana ay pwede mo nang magamit sa pag-i-start ng negosyo mo. So hindi gano'n, wag tayong gano'n na ano, like I said 'no, dun sa isang video ko yata, na hindi porke nakikita mong kumikita yung kapitbahay mo sa sari-sari store niya, kumikita ng malaki, ay 'pag nagtayo ka ay kikita ka rin ng malaki. Hindi gano'n. Posibleng ikaw wala kang kita or mahahati yung kita ninyo, hindi na gano'n kalaki yung kinikita niya dahil sa'yo nawalan siya ng kita, posibleng gano'n. Yun yun 'no, hindi dapat natin sinusundan basta-basta yung mga YouTuber kasi maraming mga ano diyan, marami sa comment section, marami ang mga nanonood na mas matalino sa mga pinapanood nating YouTuber.
Nagkataon lang yung YouTuber na nagsasalita sa harapan ninyo ay makapalang mukha, hindi nahihiya sa camera, no? At may pang-stream. May gamit siya pang ano, pero madami diyan na nanonood lang na napakatalino. Sobrang talino, minsan ako pa yung natututo sa mga kagaya dun sa Pixels. Ako yung natuto sa mga ano ako yung natuto sa mga viewers. Binabasa ko yung comment, "Uy, bossing, hindi diyan, wag mo dapat puntahan 'yan, hindi ganyan dapat." Sinusundan ko 'yan, hindi ako arrogante, tipong pagka nag-comment sila na, "Uy, bossing, wag mong gawin 'yan, mamamatay ka sa stage na 'yan." Hindi ako yung tipong ng, "Ba't alam mo pa sa akin? Alam ko 'yan, wag mo akong pagsabihan," no? Hindi ako gano'n na, "Ay gano'n ba?" Nagko-comment ako, "Ay gano'n ba? Uy, salamat sa tip." Gano'n ako mga tol, no? Babasa ako ng mga comment ninyo, binabasa ko 'yan. So, magmula ngayong 2025, mag-iingat kayo sa mga YouTuber na nagpapa-invest directly na sinasabi nila tapos sinishil nila. Either meron silang komisyon dyan or hindi nila alam yung ginagawa nila mga tol. No, dapat yung mga nag-YouTube, ako din siguro medyo babaguhin ko yung ano ko, content ko. Actually, gano'n naman kahit may mga time kasi na may mga sponsored video ako pero sinasabi ko yung posibleng mangyari. Kasi yun yung isang deal ko sa mga ano kaya nga wala na akong mga maliban sa konti na lang yung views, wala ng mga nagpapa-sponsor sa akin kasi yung deal ko is medyo mahirap. Sasabihin ko talaga yung ano, yung negative na posibleng mangyari na, "Uy, anytime pwedeng mawala 'to." No? Kaya dapat sa mga nanonood sa akin is tapusin ninyo yung mga videos, no? Minsan nasa gitna yung mga ano natin, no, yung mga warnings natin. Minsan patay malisya tayong nagwa-warning. Minsan kasi yon yung may mga ano kasi, may mga malalaking project kasi na pagka inano mo, pagka binanatan mo yung project nila ay sabay-sabay silang magre-report sa'yo. Nangyari sa akin 'yan nung gumawa ako ng video na Nguyen Groups of Company at hinahunt ako ng mga Vietnamese devs, no? Maybe iilan lang 'yon, tinatakot lang ako sa Discord ko, sa Telegram, madaming nagpi-PM, no? Kasi winarningan ko dun sa mga pinaggagawa nila dun sa Bam Crypto, nung una okay 'yan, no? Tapos biglang naglabas sila ng ako aware ako nun, aware ako kung sino yung mga dev kaya in-expose ko dun sa isang video ko, Ah, ano 'yan, although sa mga YouTuber mali 'yun yung mga pagka may disclosure agreement tapos nilabas mo. Ayun yung ginawa ko, binulgar ko yung sa Space Crypto, Luna Rush, at saka si Bam Crypto na connected, no? Ayun, nadali tayo doon, hinahunt tayo ng mga nguyen, tapos pinabanda ko sa mga dev din na palagay ko sila lang din na, "Uy, stay away from this channel, he's an a-hole." Gano'n, alam ko 'yan, may mga nagse-send sa'kin ng screenshot, pinag-uusapan daw ako sa isang ng mga dev na stay away daw sa'kin pagka pumasok daw ako sa kanila, iba-ban nila yung ano ko, yung mga wallet ko, no? Although siyempre 'di naman nila malalaman 'yun, no? Yung iba may ano sila sa'kin, may record ng IP, okey? At may mga time na nagvi-VPN naman ako, kaya lang kasi may mga games na bawal yung VPN, so hindi all the time. So ayun 'no, yung isang lesson na nakita natin dito, wag basta-basta maniniwala sa mga YouTubers at saka kung maniniwala ka man, ikaw pa rin yung magdedesisyon mga tol, 'no? Ito kasi yung nangyari kay MG Coin, tumaas naman daw, sinabi naman niya, tumaas naman siya, tumaas naman yung token, nag-pump naman 'yan. Ikaw yung nagdesisyon na hindi nagbenta nung nag-pump, gusto mo kasi mas mataas pa, yun, no? Ako madami akong time na sinabihan na magbenta na sa community, 'no, benta na tayo habang nag-pump, okey na 'yan, mga ganyang salita. Pero hindi, hindi sila nagbebenta, gusto nilang mas mataas pa. Ang daming nagpasalamat sa totoo mga tol, 'no, sa totoo lang, madaming nagpasalamat sa akin sa Wild Forest. Una, madaming nambabash. Tapos, kasi wala pang TGE, binabash na nga yung channel ko,
no? Pag nakikita na nga yung pangalan ko sa Telegram, sa Discord, parang sinusumpa na. Pero nung lumabas at okay yung TGE, ayun, ang daming nagpasalamat. May ano pa nga eh, may nagpapadala ng pangkape. Tapos yung iba, alam nila yung wallet ko, lalo na sa ano, lalo na sa anong pangalan to, sa Wax. Dun sila nagpadala. Ayaw ko kasing ibigay eh. Ayaw kong ibigay. Uy, ano yung wallet mo? Send naman ako ng ano, send lang ako ng pangkape. No? May mga ano sa akin dati sa Farmers World din, may mga nag-send ng mga mga videos nila na nakabili ng bahay, nakabili ng farm, at nagpapasalamat. May ano pa nga, nagpadala ng camera, mga ganon. Pero di rin maiiwasan yung mga naninisi, mga tol. Pag pumapaldo, nagpapasalamat, syempre. Pag natatalo, sinusumpa ka nila. Ganun ta ang buhay ng isang YouTuber. Kaya kung naisip ninyong mag-YouTuber, ibahin ninyo yung flow ninyo. Ibahin ninyo yung flow ninyo. Wag tipong ano, wag tipong lalo na kung di ka naman nabayaran tapos yung the way na mag-act ka is bayaran ka. Wag ganon mga tol, no? Wag ganon. Ayun lang siguro. Napahaba na yung video natin, no? Maraming salamat mga tol and God bless, no? God bless. Sa susunod na video siguro pag-usapan natin kung paano masosolusyunan ni Nico David yung kanyang channel. Okay? Mas ano yun eh, mas yung sa akin na-delete, mas malala pala yung sa akin. Pero siya may mga natitira pa naman subscribers. Okay? Okay, see you sa ano din kasi ako ni Nico David eh. Naging fan din ako niyan eh. Nanonood ako sa kanya tapos biglang ganun nga yung nangyari. Sa susunod na lang yun mga tol. God bless, God bless.